Magandang araw po sa inyong lahat. Eto muli ako si Aching Vivian bumabalik sa inyo upang ipagluto ko kayo, pag-bake ko kayo ng panibagong recipe ko. But before anything else, thank you Lord sa lahat po ng biyaya sa araw na to. Ngayon po, tayo ay gagawa ng ube cheese pandesal na kung saan ituturo ko sa inyo ang step-by-step guide ng paggawa po ng dough at ang paggawa ng the whole process po ng ating pandesal. Okay? Ito po ang lahat ng ingredients na aking gagamitin. First of all, we need 4 cups of all-purpose flour na nandito na po sa aking mixer. All-purpose flour po, no? 4 cups. Susunod, gagamit tayo ng half cup of white sugar, half a teaspoon of salt, 3 teaspoons of dry yeast, 5 tablespoons of melted butter. It can be unsalted or salted. I always use unsalted. 1 tablespoon of oil, 2 itlog, 2 whole eggs. Ano ho? Gagamit tayo ng aking ube na flavoring, 3 tablespoon yan. Gagamit ako ng 3/4 cup of milk, and 1/3 cup of warm water, lukewarm water. Ano po? Makikita ninyo, meron akong breadcrumbs. Itong breadcrumbs na to ay gagamitin natin pagka ihuhulman na natin ang ating mga pandesal. Kung saan natin ibabalot ang ating pandesal sa breadcrumbs. Plain breadcrumbs. Ang ginagamit ko po yung dito na nabibili, yung plain na breadcrumbs. Ano po? Pwede rin yung gawin yung sarili ang breadcrumbs. Kung may luma kayong mga tinapay, itustan nyo lang maigi, and then i-food process nyo hanggang sa maging pino. And lastly, gagamit ako ng keso. Ang ginagamit ko po yung Eden keso kasi it melts inside the pandesal. Okay? So, umpisahan natin ang paggawa ng ating dough. Tatabi ko muna itong iba. So, umpisahan po natin, ipagsasama natin ang lahat ng dry ingredients. So, gaya ng sabi ko, nandito ang 4 cups of all-purpose flour. Sunod natin ang ating sugar. Half cup sugar. And ang ating half a teaspoon of salt. Okay? So, meanwhile, pagsasama ko naman ang lahat ng ating liquid ingredients, no? So, gaya ng sabi ko, nandito po yung 3/4 cup of lukewarm water. Sasama natin ngayon ang ating dry yeast, na 3 teaspoon dry yeast. Mix lang natin ng konti. Hindi na kailangan pabulain o palsahin pa ang ating yeast. Ito, kusa na itong aalsa para sa ating dough. Sunod natin ngayon ang ating milk, which is the 1/3 cup of milk. Haluin lang natin. And then, ang ating 2 itlog, ibit lang muna natin ng konti. Okay? So, hulog na natin ang ating itlog. Sunod natin ang 1 tablespoon of oil, which is vegetable oil ang ginagamit ko. And then, sunod natin ang 5 tablespoon na melted butter. Ngayon, haluin natin. Napakadali lang ng proseso nito. Ang matagal lang ang pag-alsa. Ngayon, isasama natin ang 3 tablespoon ng ating ube. Okay, lagay natin ang ating 3 tablespoon, no? Okay. So, yan ang kabuuan ng ating liquid. So, i-mix lang po natin maigi.
Now, imimix naman natin ngayon ang ating dry ingredients. Dahan-dahan lang po muna, no? Okay. Alright, so now, ang isusunod natin ngayon ay ang ating liquid. Ihalo natin dito. Habang nasa mahinang speed lang po siya. Nasa number 2 lang po to. So, ihalo lang po natin. Dahan-dahan lang, ano, para hindi mag-splash sa inyo. Alright. So now, lalakasan na natin ang speed natin sa number 4 for about 1 minute. Okay, so natapos na ito. Ilalagay natin ngayon siya sa ating counter at ininid natin ng konti. Alright, so natapos na natin siyang i-mix sa ating mixer. Ngayon, ininid natin ng konti. Kung wala po kayong mixer, pwede niyong gamitin ang kamay nyo. Yun nga lang, talagang gagamitin nyo ang inyong muscles. Para sa ganon ay mainid ninyong maigi ang inyong dough at maihalo ang lahat ng tamang consistency. Yung lahat is well incorporated na ang mga ingredients mo. Right. So next, ilalagay na natin sa ating counter ang ating dough. Alright, so ayan na po ang kabuuan ng ating dough. Atin lang siyang ihulmayin na parang bola. Kasi well mixed na to eh. So, yung pagninid niya hindi na masyado pong kailangan. So, eto na po siya. Okay? Lalagay ko siya dito sa aking bowl na nilagyan ko ng palm spray. Greenish ko ng konti. Okay? So, lalagay lang po natin ito dito. And, papatakan po ninyo ng mga 1 tablespoon or 2 teaspoon na vegetable oil. So now, kung makikita ninyo, ito ay perfect na at ating ipara-rice to ng doble hanggang magdoble po ang size nito. Okay? So, in the meantime, ito po'y tatakpan natin ng saran wrap at isang cloth. Lalagay ko po sa oven. Yung oven ko, pinawarm ko ng konti. Saglit lang. Mga 2 minutes habang ginagawa ko to from 170 degrees. Okay? So, lalagay po natin to sa oven para rice natin. At pagkatapos, pag nag-rice na to, babalik ako sa inyo. Okay? So, alright. It took me 2.5 hours na maparice to. Kung makikita po ninyo, ang ating dough ay nagdoble na ang size. Ano? So, we punch it down to let the air out. So, next, lalagay na natin siya sa ating counter. Okay? So, imi-measure po natin ang ating dough para pantay-pantay ang laki ng dough natin. Before, when I made the pan de coco, it's too big. It's 100 grams. This time, we're only gonna make 50 grams. Okay? So, may measure lang po natin lahat para maging equal po ang lahat ng ating dough. Okay? So, that's 50 grams. So, hiwain ko lang lahat ito. And then, papakita ko na sa inyo kung paano ang ating paggawa ng pandesal na keso, na may palaman na keso. Okay, so now na kagawa na tayo, ang nagawa natin is more or less about 2 dozen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 kulang ng isa to make it 2 dozen. So, ira-round lang natin sila. Just like a ball. Okay? So, ra-round ko lang lahat ito. And then, umpisa na natin ang paghulma ng ating mga pandesal.
Okay, so nabilot ko na lahat ng pabilog. Ito yung keso kanina na hiniwa-hiwa ko. Generous ako ngayon, kaya malalaki ang hibla ng keso para mas masarap. At ito yung ating breadcrumbs na pangko-coat natin sa ating pandesal. Alright, so pakita ko sa inyo ang paggawa. So first, I just flatten it. And then I put 1 cheese. And then I will close it. Iko-close ko. Okay? So after it's all covered na, iaano natin siya sa ating breadcrumbs. Make sure na balot lahat ang ating pandesal sa breadcrumbs. Okay? So hilera lang natin ngayon. Now, let me do another one for you. So, i-close lang natin. Akala nyo napakaliit ng pandesal, ano? That's not the size. Lalaki pa po yan. Dahil, ipapaalsa na naman natin siya muli. Okay? So, na-close na ang lahat. Make sure it's fully closed kasi pwedeng lumabas ang ating keso. And also, kung saan ko clinose sa ilalim, yun ang ilalagay po ninyo dito sa ilalim. Put some distance kasi aalsa pa po yan. Okay, natapos ko na yung pangalawa. Tapusin ko lang lahat ito. Lalagyan ko lang ito lahat ng palaman na keso. At pagkatapos, balikan ko kayo. Okay? So, eto na ang ating pandesal, ano? Na ilagay ko na lahat ng keso sa loob at nabalutan na ng breadcrumbs. So now, hindi pa to ready para iluto. Hihintay tayo uli ng another 45 minutes. Nakikita niyo, napakaliit, di ba? Mamaya, makikita niyo, aalsa pa ito. So, tatakpan ko lang siya na parang cheesecloth. At ilalagay ko lang siya sa loob ng oven. Hindi naka-on ang oven, kasi warm pa siya. So, lalagay ko lang siya sa loob ng oven and then it will rise for another So we have to wait for another 45 minutes. Okay? And then balikan ko kayo pag ready to bake na tayo. So, eto na tayo. 45 minutes later, yung ating pandesal kanina ay ating pinarice uli. Makikita nyo, lumaki siya ng konti. At lalaki pa rin yan pag binake na natin. Okay? So, ang pandesal naman natin ay ibibake natin sa 325 degrees Fahrenheit or 163 degrees Celsius. Okay? So, reminder lang ho sa aking mga viewers, sa inyong lahat, please watch the whole video, the entire video for a step-by-step guideline for the recipe and measurement. However, at the end of this episode, nandun po lahat ang aking mga measurements. Okay? So, ito na ang ating ube cheese pandesal. Ibibake ko na. Make sure preheated na ang inyong mga oven. Okay? Nasa 325 degrees ang aking oven ngayon na preheat ko na. And we'll bake it for only 20 minutes. Okay, no more than that. Exactly 20 minutes. Okay? And ilalagay ko na ito sa ating oven. At pagkatapos, babalik ako sa inyo pagluto ng ating ube cheese pandesal para ating matikman. Alright, so natapos po ang 20 minutes. Nakita nyo, lumaki pa ang ating mga pandesal. It's so plumpy at saka hindi sunog. So, this is the right quality po ng ating ube cheese pandesal. Okay? So, now, mainit pa, galing lang sa oven. So now, magbubukas tayo ng isa para makita po natin ang itsura ng ating pandesal. Ayan. Kuha tayo ng isang pandesal, ano? Naku, napakabango po ng ating pandesal. Ayan, makikita nyo, ayan po ang ating cheese sa loob, melting sa init ng ating pandesal. So, masarap po ang ating pandesal, ating tikman. At anong
texture po ng bread natin, ng pandesal, is very soft. Okay? Ang sarap. So, ito po ang kabuuan ng ating ube cheese pandesal. Kung makikita nyo, napakaganda ng ating ube cheese pandesal. However, pag gumagawa po kayo ng ube cheese pandesal, aside sa cheese, pwede nyo lagyan ng konting ube kung gusto nyo rin, ano? Para talagang masasabi nyo ubing-ube pati sa loob. Alright? And pag gumawa kayo ng plain pandesal, it's the same recipe, wala lang ang ating ube extract. Ang water natin, na lukewarm water na 1/3 cup will be 1/2 cup of lukewarm water, tapos yung yeast. Dahil tatanggalin natin yung ating 3 tablespoon na ube. So, yan po. Enjoy at kayo magluto sa inyong mga tahanan ng pandesal. Pwedeng pangkabuhayan at napakasarap nito sa almusal. At kung sumobra man, tago nyo lang and preheat it the following day or i-microwave nyo. Pero kahit na malamig siya, napakasarap po ng ating ube cheese pandesal. Maraming salamat po sa inyo at naway tangkilikin ninyo lagi ang aking mga episode. And sa mga subscribers ko, mga viewers, maraming salamat po. At maalala ko yung before I go, yung huli kong ginawa ng pandikoko, patok na patok din. And thank you for everyone watching it. And sa susunod, tayo gagawa ng Spanish bread. May humiling po na isang viewer na ako gumawa ng Spanish bread, which is the senyorita kung tawagin nila minsan. Okay? Salamat. To God be the glory. And kayo po'y magkaroon ng mapayapang araw. Thank you.